Kay Soto, ginulat na naman ang lahat matapos kumalat ang bagong usap-usapan na posibleng babalik siya sa NBL Australia kung hindi siya makakuha ng NBA opportunity sa susunod na cycle ng kanyang career. Sa ngayon, wala pang official confirmation mula sa kampo ni Kai, pero lumalakas ang haka-haka dahil sa connection niya sa dating liga niyang Australian NBL kung saan siya unang nakilala bilang international prospect kasama ang Adelaide 36ers. Doon nagsimulang seryusuhin ng international basketball community ang potential ng 7'3" Pinoy Giant bago siya lumipat sa Japan D-League para ipagpatuloy ang kanyang development. At habang patuloy pa rin ang kanyang NBA dream, maraming observers ngayon ang naniniwalang malaking factor ang kanyang recovery journey matapos ang ACL injury noong 2025. Kahit nakabalik na siya sa paglalaro sa Japan ngayong 2026, malinaw na kailangan pa rin niya makabawi sa explosiveness at consistency para mas lalo mapansin ng NBA scouts. Kaya ngayon, lumalabas ang isang bagong posibilidad, Australia ulit. At para sa maraming fans, hindi ito masamang option. Sa totoo lang, ang NBL Australia ay isa sa pinaka-respetadong developmental leagues sa labas ng NBA. Maraming NBA scouts ang regular na sumusubaybay dito dahil kilala ang liga sa physicality, speed at mataas na level ng competition. At kung sakaling bumalik na si Kai sa Australia habang hinahabol pa rin niya ang kanyang NBA dream, posibleng ito na ang pinaka-importanting comeback chapter ng kanyang buong career. At kapag pinag-uusapan si Kai, isa lang talaga ang pinakamalaking tanong na paulit-ulit bumabalik taon-taon. Makakarating pa ba siya sa NBA? At ngayong 2026, mas umiinit muli ang diskusyon matapos lumabas ang mga bagong usap-usapan na posibleng babalik si Kai sa NBL Australia kung hindi siya makakuha ng NBA team opportunity sa susunod na yugto ng kanyang career. Pero sa ngayon, rumor stage pa rin ito, pero kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga pangyayari sa kanyang career, hindi imposible ang senaryo na ito. At bakit? Dahil kilala na si Kai sa Australia. Noong panahon niya sa Adelaide 36ers, doon una niyang pinatunayan na kaya niya makipagsabayan sa mga professional imports at athletic big men. Kahit limitado minsan ang kanyang minutes, nakapagpakita siya ng shot blocking, perimeter shooting at mataas na basketball IQ na naging dahilan kung bakit nanalo pa siya ng back-to-back NBL Fans MVP recognition. At higit sa lahat, doon din unang naging seryoso ang NBA conversation tungkol sa kanya. Hindi man siya na-draft noong 2022, maraming NBA teams noon ang nag-workout kay Kai bago ang draft process. Kabilang dito ang ilang kilalang franchises na gustong makita kung kaya niya maging modern stretch big sa future. Pero pagkatapos noon, naging roller coaster ang kanyang journey. Mula Australia, lumipat siya sa Japan kung saan unti-unti niya pinahusay ang kanyang offensive game and physical maturity. Pero dumating din ang pinakamabigat na pagsubok ng kanyang career, ang ACL injury noong 2025. Isang injury na madalas nagbabago ng trajectory ng mga malalaking players, lalo na sa mobility at explosiveness. Kaya ngayong nakakabalik na siya sa court sa Japan, maraming fans at analysts ang nagtatanong ano ang susunod niyang hakbang. May ilang naniniwala na mananatili siya sa Japan para tuluyang maibalik ang kanyang kondisyon, pero may iba ring nagsasabing pwedeng maging perfect setup ulit ang Australia para kay Kai. At may logic yun, dahil ang NBL ay kilala ngayon bilang isa sa pinakamalakas na pathways papuntang NBA. Dumaan dito sina LaMelo Ball, Josh Giddey at iba pang international prospects bago tuluyang makapasok sa NBA. Mas physical ang laro rito kumpara sa ilang Asian leagues at mas exposed din sa NBA scouts ang mga players. Kaya kung babalik man si Kai sa Australia habang fully healthy, posibleng hindi lang ito simpleng comeback, maaaring ito ang huling malaking push niya para buhayin ulit ang NBA dream ng buong Pilipinas. Well, sa totoo lang, hindi naman talaga nawala ang NBA dream ni Kai kahit dumaan siya sa injuries, league changes at matinding pressure mula sa mga fans at critics. Malinaw na patuloy pa rin niyang hinahabol ang pinakamalaking entablado sa basketball world. At ngayon, habang umiinit ang usapan tungkol sa posibleng pagbabalik niya sa NBL Australia, mas lalong nabubuhay ang tanong, eto na ba ang tamang ruta para sa kanyang NBA comeback at
camp. Kapag tinitingnan kasi ang sitwasyon ni Kai ngayon, mahalagang maintindihan na nasa crucial stage siya ng kanyang career. Hindi na siya raw teenage prospect na puro potential pa lamang. Kailangan na niyang patunayan na kaya niyang manatiling healthy, consistent at dominant laban sa mas physical at mas athletic na competition. At dito pumapasok ang malaking advantage ng Australia. Sa NBL, halos gabi-gabi, mong kaharap ang matatapang na imports, mabilis na guards at modern big men na kayang umatake mula perimeter hanggang ilalim. Hindi ito developmental environment na puro bata lang ang kalaban. Ito ay isang mature professional league na halos NBA level ang physicality sa ilang aspeto. At para kay Kai, maaring yun mismo ang kailangan niya ngayon, hindi comfort zone, kundi matinding challenge dahil kapag makapag-dominate siya muli sa Australia matapos ang ACL recovery, malaking statement yun, hindi lang para sa mga NBA scouts, kundi para rin sa international basketball community. So imagine the scenario, isang fully healthy Kai, mas malakas ang katawan, mas mature ang decision-making, at mas agresibo na kesa nung unang stint niya sa Adelaide. Biglang magiging ibang klaseng player yon. At huwag nating kalimutan, kahit maraming critics si Kai, napaka-rare pa rin ang kanyang combination ng height, touch at mobility para sa isang 7'3 center. Kaya hanggang ngayon, may ilang scouts at analysts pa rin naniniwala, may untapped upside pa siya kapag tuluyang bumalik ang kanyang athleticism. At mas lalo pang nagiging interesting ang rumor na ito dahil sa timing, papalapit na rin ang major international competitions para sa Gilas at maraming fans ang umaasa makakabalik si Kai bilang centerpiece ng ating national team once fully healthy at kung maglalaro siya sa isang high-level league tulad ng NBA, malaking tulong yon sa kanyang preparasyon para sa Elite Asian at World Competition. At sa totoo lang, marami ring Pinoy fans ang gustong makita si Kai sa Australia ulit. Bakit? Dahil doon nila unang nakita ang tunay na potensyal ng isang modern Pinoy big man na kaya makipagsabayan sa world stage. Doon nagsimulang hype, doon unang naniwala ang maraming Pinoy na posible palang magkaroon ng homegrown 7'3 NBA caliber player. Kaya kung sakaling totoo man ang rumor na ito, hindi ito simpleng pagbalik lang sa dating liga, posibleng ito ang redemption story. Isang comeback journey ng isang player na ilang beses nang nadapa pero patuloy pa rin bumabangon para habulin ang pangarap, hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin sa buong Pilipinas na matagal nang nangangarap makita na may tunay na homegrown Pinoy star sa NBA. Sa ngayon, wala pang official na confirmation kung talagang babalik ba si Kai sa NBA Australia kung hindi siya makakuha ng NBA opportunity. Pero isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang kanyang basketball journey. Sa edad niya ngayon, marami pa ring posibilidad ang pwedeng mangyari, lalo na kung tuluyan niyang maibalik ang kanyang kondisyon matapos ang ACL injury. At kung pagbabasihan ang kasaysayan ng mga international players, minsan hindi diretso ang daan papuntang NBA. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.